Atleast po. Pag-uusapan natin na ito po, tila wala na po sa hulog. Sa mga pinagsasabi nila, ito po si Tito Soto, si Laila de Lima, si Luistro, Jinky Beatrix Luistro, at saka 'to si Arnold Clavio. Sa sobra po yung pagkamuhi nila 'no, dito po sa mga Duterte at saka sa mga kakampi ng mga Duterte, kung ano-ano na lang po yung nasasabi nila na sa tingin po natin, hindi na po sila nagagabayan ng, huwisyo. Wala na po sa hulog 'tong mga apat na individual na 'to at marami pa po. Kaya lang eto kasing mga 'to, talagang ano 'to, talagang, sila talaga yung mga pangunahing kontrabida natin. Sa media si Clavio, sa politika 'to sila Soto, sila De Lima, tsaka 'to si Luistro. Iisa-isahin natin yung mga wala sa hulog nilang mga panghula at marami pa pong ibang balita. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pasensya na po kayo kung medyo, ginabi tayo ng husto, medyo napasarap lang po ng tulog. Talagang gano'n, kung hindi naman ako matutulog lulugo-lugo naman ako. Okay, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na kahit na anong oras nagla-live. Hoy, pabati, happy birthday Regine, ayan. Happy birthday sa'yo Regine. Hindi ko na itatanong kung ilang 22 years old ka. Birthday mo pala Regine, hindi ka nagpaparamdam, Happy, happy, happy birthday sa isa sa pinaka, una na hanggang ngayon, consistent na sumusuporta sa'tin, ah. Kahit nung una number 1 niya pang sinusuportahan si Maharlika, ngayon ako na yata. Kultong-kulto na 'yan si Regine. Happy, happy birthday Regine, 'yan. Siyempre mga ano talaga natin 'yan, talagang hindi tayo iniwan yung mga mga original muse ng ating channel, 'yan. Okay, pag-usapan na po natin 'no. Alam niyo etong mga tao na 'to, ang dami po nilang sinasabi, halatang-halata, Lalo na 'to si Clavio, naku, akala mo naman banal na banal ka. Sa mga nagtatanong po bakit walang birada, ako dapat host kanina, kaya lang due to may mga nasira po na mga hindi po maayos, hanggang magpo-program na kami hindi pa nila naayos. So, dineklara na lang na walang walang birada agila. Okay, anyways, bukas naman meron naman kaya, ah, punta na po tayo rito sa ating mga topic 'no. Ayon po kay, Arnold Clavio, eto po ang kanyang pinahayag, broadcaster Arnold Clavio. Sa ordinaryong mamamayan, sa presinto ka na lang magpaliwanag o sa korte. Lahat ng argumentong binabanggit ngayon wala yan, kasi kinakailangan ang depensa mo sa korte. Oh, sabay-sabayin ko na po yung ano, yung kay Arnold Clavio para isahan na lang po, para hindi na natin may tatlong sinabi rito si Arnold Clavio, eh. Eto naman po ang isa, "Wag niya idamay ang Pilipino," kasi nagre-react siya na, soberenya, 'di ba? Ang pinaglalaban ni Bato ay soberenya. Sabi niya, "Wag niya idamay ang Pilipino at soberenya, kami mabuting mamamayan." Nakakasulaok naman yung sinabi mo, Arnold Clavio. Hindi ho namin maiisip na kami magkakaroon ng international warrant of arrest. Ikaw lang yun. Wag mo daw idamay yung Pilipino at soberenya. Bato, ikaw lang daw yung magkakaroon ng warrant of arrest international. Eto pa ang sinabi ni Arnold Clavio. Yun ang nakakalungkot. Ah, kapag ikaw ay makapangyarihan tulad ng isang senador,
Bakit ang hirap ma-serve ng warrant of arrest? Concern na concern si Arnold Clavio 'no. Nagtataka lang ako Arnold Clavio, bakit hindi ka concern kay, Martin Romualdez? Ah, Binalita na 'yan na may kaso na dito sa local court natin 'no. Kinasuhan na po 'yan ng, ombudsman. Ilang kaso na po, patong-patong na kaso ang, isinampa kay Martin Romualdez. Bakit hindi ka nagtatanong na madaliin mo yung sandigang bayan? Bakit hindi ka nagtatanong kailan lalabas yung warrant of arrest ni Martin Romualdez? Alam mo ba pagkakaiba ng kaso nila? Yung isa, sumunod sa legal na utos ng presidente ng Pilipinas, mag-conduct ng war on drugs. Yung isa, hindi ko alam kung ano sinunod. Ang sinunod, magnakaw. Nagnakaw. Yun yung kaso, hindi ko sinasabing, guilty sila pareho, Si Bato, guilty 'yan dahil sumunod siya sa isang lehitimong utos ng lehitimong presidente ng Pilipinas. Mag-conduct ng war on drugs. Kailan pa masama ang war on drugs? Okay. Tapos si Martin, hindi mo hanapan kung may warrant of arrest na ba si Martin o wala pa. Samantalang yun yung involved talaga sa matinding nakawan. Yan yung problema sa'yo, Arnold Clavio. Selective yung paghingi mo ng hustisya. Ano ba yung pinagsasabi mong korte? Eto, sa ordinaryong mamayang presinto ka o sa korte, lahat ng argumentong binabanggit mo ngayon, kinakailangan mong depensa sa korte. Hindi ko alam, Arnold Clavio, ang tagal mo ng broadcaster. Hindi ka pa rin ba makaintindi ng batas? Yung pinaglalaban ni Bato, soberenya ng Pilipinas. Alam mo ba yung meaning ng soberenya? Ang isang Pilipino, kung makagawa ng krimen, simple lang. Ang isang Pilipino kung makagawa ng krimen dito sa Pilipinas at ang mga krimen o ang mga biktima di umano ay mga Pilipino, ginawa ang krimen, ayon sa inyo krimen yun dito sa Pilipinas, siya ay Pilipino, Pilipino yung di umano'y biktima, saan dapat litisin? Sa Netherlands? Sagutin mo muna ako, Arnold Clavio. 'Pag dun dapat litisin, asan yan sa konstitusyon ng Pilipinas? Maski nga yung inuulit-ulit yung 9851, RA 9851, o hindi ka pala nag-uulit nun kasi hindi mo alam yun. Alam mo Arnold Clavio, isa ka sa pinakamatalinong broadcaster, 'no? Isa ka sa pinakamatalinong broadcaster kaya lang ginagamit mo yung katalinuhan mo, katulad ng mga ibang media man, ginagamit niyo para manlinlang. Kung hindi mo alam kunwari, nagtatanga-tangahan ka kunwari, nagbobobobobohan ka kunwari, ipapaliwanag ko sa'yo kunwari, ang hindi mo alam kunwari, ha? Si Bato at tsaka si Tatay Digong, presidente at PNP chief, problema natin droga, campaign promise nila, lulutasin nila yung droga. Nag-conduct sila ng war on drugs. Masama ba mag-conduct ng war on drugs? Kasi kayo, pinalalabas ninyong masama, Ano palang hindi masama? Yung magdroga hindi masama? Yung magtinda ng droga hindi masama para sa'yo, Clavio? Sobra na kayong mga media. Hindi nga kayo pumaparehas, talagang pinapanigan niyo na yung kasamaan, Thank you very much kay, hindi ko na naman mabasa kung sino 'to, kay Hapon na nagbigay po sa'tin ng 1,600. Thank you very much, Hapon, kung sino ka man, 1,600 yan. Anong korte ba ang umiiral sa Pilipinas, ICC? Kailan pa tayo nasakop? Hindi mo ba naintindihan ang treaty?
Arnold Clavio, alam ko alam mo 'to, ayaw mo lang intindihin. Poke ko muntik na ako maloko nito. Tess, maraming salamat Tess, sa pakape, 'yan. Kasi tatlo kayo, merong, Chris Misuki, may Tess, meron pang Emily, 'di ba? Kaya pase muntik na muntik na ako rito kay Nolito Gregorio, ah. Okey, ang sinasabi namin sa'yo, Arnold Clavio, 'wag ka manlinlang. Alam mo na wala na tayong treaty, tapos na tayo diyan sa ICC, hindi na tayo member niyan. Kaya tayo sumusunod sa ICC noon kasi member tayo. Yang paglalabas po nila, puwede po silang maglabas, korte sila, eh. Pero hindi po natin kinikilala 'yan. Maski yung idol mong presidente si BBM hindi nagsabi na kinikilala natin yung ICC warrant of arrest. Lahat ng opisyal dito nagsasabi hindi natin kinikilala yung warrant of arrest ng ICC. Oh, ikaw lang ang kumikilala, ano ka mas mataas ka pa sa presidente? At ang hindi ko nagustuhan sa mga sinabi nito ni Arnold Clavio ay eto, 'wag niya idamay ang Pilipino at soberenya. Usapin po 'to ng Pilipino at pagiging yung at ng soberenya natin. Ipapaunawa ko sa'yo, Clavio, kahit hindi na tayo sakop niyan, mismo nga, kahit nga halimbawa na lang, for the sake of argument, halimbawa tayo ay sakop pa ng ICC. Dapat ba ang first resort natin ng kasuhan dun kaagad sa dahig? Dapat ba ang unang sampa natin ng kaso? Nakalagay ba yan sa Rome Statute na kayo, ang linaw po sa Rome Statute, complementary. 'Pag may umiiral, kahit na pasensya na po kayo kung paulit-ulit po tayo, kinakailangan pong iparating natin rito sa manyakol na si Arnold Clavio, 'no, na tigilan nila yung panlilinlang nila. Manyakol Clavio, para sa kaalaman mo, alam kong alam mo 'to, eh, hindi ka naman bobo, eh. Para sa kaalaman mo, manyakol na Clavio, kahit nga member tayo ng ICC, last resort pa rin 'yun. Kung walang umiiral na korte rito sa Pilipinas dahil sa kung ano man, honestly, Clavio, wala bang umiiral na korte sa Pilipinas? Inutil ba yung Supreme Court? Oh, yan ay kung member pa tayo, hindi niyo basta-basta puwedeng dalhin dun. Yun lang po ang sasagutin niyo, eh. Wala bang umiiral na korte sa Pilipinas? Kaya kaya mo lang dadalhin sana sa ICC kung yung mga korte dito ay inutil. Hindi naman po inutil ang Supreme Court, eh. Pero ang pinakamalapit mong sinabi, Arnold Clavio, ay eto, "Wag niya idamay ang Pilipino at soberenya, kami ay mabuting mamamayan." Talaga mabuting mamamayan ka, Clavio? Hindi ho namin maiisip na kami magkakaroon ng international warrant of arrest, ikaw lang yun. Talaga? Mabuting mamamayan ka? Ano ang tawag nga, mabuting mamamayan po ba yung pinabantay sa'yo ng GMA7? Yung isang minor de edad na galing po, pinagtangkaan. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na sa tagal, eh, kung pinagtangkaan ba ng amo niya o napagsamantalahan na si Sara Balabagan na napatay niya dahil ayaw niyang pumayag, eh. Ngayon, minor de edad, pinabantayan sa'yo,
Tapos imbes na bantayan mo, ginawa mong, siyempre mahuhulog sa'yo. Anong tawag natin diyan? May tawag diyan ngayon, grooming, grinuming mo, hinayupa ka. Hindi naman oh, kaya nga, eh, kung paulit-ulit po nila na ilalabas 'yan na tayo yung mga, ah, tayo ay dapat kilalanin ng ICC, hindi po. Paulit-ulit din natin sasagutin 'yan. At 'yan, diyan sila nagkakamali sa pang-intindi ng mga Pilipino. Alam niyo ang katotohanan, yang mga dilawan, kakamping, makabayan black, mga loyalista, alam din nila, eh. Alam din nila na hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero pinagpipilitan pa rin nila kasi nga gusto lang talaga nilang ma-eliminate yung ano ma-eliminate yung mga Duterte. Yan ang katotohanan. Punta na tayo dito sa isa pang tolongges. Eto po, eto muna si Vince Dizon muna. Sabi ng mga fans ni Vince Dizon tuloy-tuloy sa trabaho sa DPWH. Sa dami ng epal sa Senado, tumigil ba si Dizon? Opo, hindi po tumigil si Dizon sa kadadaldal. Ah, sa kadadaldal po hindi po tumigil. Dito na tayo kay Tito Soto. Eto, paparinig ko lang po sa inyo, yung sinasabi mahina, eh. Take it up. They're doing, uh, making sure that the articles of impeachment are taken up and that the trial will proceed smoothly. Ito daw, yung ginagawa raw nila sa Senado, what we are doing, sabi niya, we are making sure na yung articles of impeachment ay maisalang forthwith. Tapos natutuwa siya, tignan niyo po, as promised. That is what my office making sure that happen. Okay. As promised. 'Di ba nangako siya? Si Tito Soto nangako siya na pagdating ng articles of impeachment, forthwith magko-convene sila as impeachment court. Nag-convene po sila. Galak na galak po si Tito Soto kasi natiyak tinitiyak daw ng minority na yung plano yung plano na impeachment ay mag-proceed forthwith, tinitiyak daw nila ng mga minority at nagtatagumpay po sila dahil forthwith nag-convene na sila. Alam mo si Tito Soto, bukod nga sa silang dalawa ni Lacson, yan ang distinction nila, eh. Sa lahat po ng tumanda na senador, kayo lang dalawa ang may namumuhi pa. Alam niyo lahat ng mga tumandang senador, Tanyada, Jokno, isa pang Tanyada, dalawa na yung Tanyada mag-ama, eh. Kaya mga Cayetano, yang sila Joker Arroyo, sila Juan Ponce Enrile, sila Blas Ople. Nung tumanda sila, naging kagalang-galang, eh. Etong mga 'to, si Lacson at si Tito Soto, hanggang tumanda sila, wala pa rin po. Nagpo-project pa rin. Papaano mo masasabi na ikaw yung nagtiyak? Kini-claim niya yung ginawa ni Cayetano na madalian na nag-convene. Nag-convene po agad-agad yang, Senado as, impeachment court. Sa leadership na ni Cayetano yan, eh. Ano sinasabi mong ikaw ang nagtiyak? Kung hindi po magko-convince si Cayetano, wala po yan.
Oh, kini-claim niya pa rin hanggang ngayon, kini-claim niya pa rin, pati yung trinabaho na ni Cayetano, ilang araw pa lang si Cayetano, ang dami na nagagawa sa Senado. Napagtanggol niya yung Senado mula sa NBI. Oh, humahanga ngayon ang mga tao sa Senado, hindi po kinakantyawan. Lalo na 'pag napangalanan na kung sino ang BRC, magsisimula na silang mag-imbestiga. Wag mong i-claim Tito Soto, nakakaawa ka, nakakahiya. Sabihin mo lang natutuwa ako na yung, pinangako namin ay tinupad ni Cayetano, wag mong angkinin. Ang sinasabi niya tinitiyak daw ng minority. Wala po kayong silbi diyan. Minority, sumusunod lang kayo. Okay, mamaya po mga tanong, sasagutin po natin lahat 'yan. Raffy Tulfo tutol sa paggamit ng warning shot ng pulis. Ako ever since si Raffy Tulfo 'to, Ako ever since sinasabi ko, bawal ang sinumang pulis na mag-warning shot kung may kaguluhan kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, may tatamaan. Oh, alam mo, eto hirap sa mga minority. Under siege, nilusob po yung Senado kahit na ano pa pong sabihin ng media, kahit na ano pa pong sabihin ng kung sinong tao, kahit sabihin ni John Vic na hindi hindi sinugod yung Senado. Alam na alam po natin na wala pong ngayon may anggulo na si John Vic na kakaiba. Kaya raw may NBI sa GSIS dahil poproteksyonan yung, bilyong-bilyong artworks. NBI lang po ba may kakayahang magproteksyon diyan? Pinaaandaran niyo kami, eto naman si Tulfo, pinasasama mo yung sergeant at arms ninyo, dapat nga pinagtatanggol niyo yan, eh. Alam mo, para po sa kaalaman ng mga senador ng minority at sa lahat sa inyong mga medyang mga bayarang media, hindi ako nagsabi niya, si Marcoleta. Huwag niyo pong pasamain si Aplaska. Si Aplaska po ang nag-prevent ng bloodbath na literal sa Senado. Hindi niya po hinayaan na makapasok, may gawing kakaiba. Sa tingin niyo ba walang walang hindi dadanak ng dugo 'pag pinilit nilang kunin si Bato? Si Aplaska po ang nag-prevent ng lahat. Ano man po ang kuwento niyo ngayon, nangyari na 'yan. Ang nangyari po, naproteksyonan nila si Bato. 'Yun ang importante, hindi po pumayag yung Senado na nasa protective custody nila si Bato ay makuha sa kanila ng NBI. Ang linaw po ng usapan nila, eh. Hindi nila huhulihin si Bato dahil nasa protective custody na ng Senado. Hindi po bilanggo, protective custody, pangangalagaan nila. 'Yun yung pinangako ng bagong Senate President. Kaya magdadaldal kayong mga Tulfo ngayon dahil napahiya kayo. Ilang araw kayong hiningan ng boses, nakantyawan kayo, 'di ba? Siguro naman nababasa niyo yung kantyaw sa inyo. Sabi ng mga kantyaw sa inyo ng mga dating general, oh, 'di ko alam kung si Pokis o si De Leon. Sabi, para marinig niyo yung boses ng mga Tulfo, magdala kayo ng nag-aaway na mag-asawa. Ngayong tapos na po ang lahat, tsaka kayo magsasabi ng tutol sa paggamit ng warning shot. Ano pala dapat ang ginawa ni Aplaska? Hinayaan niya lang na hulihin si Bato? General Aplaska, kung wala man pong pumupuri sa inyo, hindi nakakarating, pinasasalamatan namin kayo dahil sa ginawa ninyong pagtatanggol kay Bato.
Okey, punta na po tayo punta po tayo sa iba pa. Marami 'yan, eh. Eto nakakatawa talaga 'to. Marami po nagsasabi, si Arnold Clavio isa pa pa 'yan, sa nagtsitsismis na magkakaroon ng palitan. Before yung Lunes, isa 'yan sa mga nagtsitsismis si Arnold Clavio na mapapalitan na yung, magkakaroon uli ng kudeta. Ano na tsismis mo, Clavio? Kumusta ka na? Okey, sa mga nagsasabi po na dapat sumuko na lang o maging role model, marami po nagsasabi, dapat si Bato maging role model na lang. Sumuko na lang siya sa ICC. Kasi dati siyang, isa siyang senador, dati siyang PNP chief, tapos meron siyang warrant of arrest. Dapat sumuko siya para ipakita sa mga Pilipino na siya po ay, anong tawag dun? Maging role model siya na 'pag may warrant of arrest ka, dapat sumuko ka. Kasi senador ka tsaka dating PNP chief, eh. Yan po yung dialogue nila, eh. Okey, ano naman ang ano natin diyan, ano naman ang banat natin diyan? Role model po si Bato. Taliwas po sa mga gusto niyong palabasin na dapat maging role model, yan po ang role model. Huwag kang sumuko sa dayuhang korte. Dahil tayo ay Pilipino, hindi tayo dapat, kung tayo man po ay sasampahan ng reklamo, kung tayo man ay nakagawa ng krimen dito sa Pilipinas, dito tayo dapat sampahan. Role model po, 'no? Role model si Bato ng pagiging isang tapat na Pilipino. Yung mga nangangantyaw kay Bato na maging role model ka, sumuko ka sa ICC. Kayo po ang role model ng kataksilan sa bayan. Traidor kayo. Bakit tayo susuko sa ICC? Kaano-ano natin ang ICC? Matagal na tayong hindi miyembro ng ICC. Salute sa'yo, Senator Bato, dahil ikaw ang tunay na role model. Tinatakbuhan niya ba yung batas? Hindi po. Tinatakbuhan niyo ba yung warrant of arrest? Wala po siyang warrant of arrest. Dapat po nating hindi kilalanin yung warrant of arrest ng ibang bansa, ibang korte. Bakit mo kikilalanin yung korte ng iba? Hindi naman natin korte yan. Hindi nga tayo member niyan, eh. Sila po ang role model ng kataksilan. Eto po, meron po ditong, sinasabi naman 'to si Luistro. Na ebidensya lang ang prosecution ang mananakot at walang ebidensyang mailalagay at defense. And that's for the reason that they will not appear. Eto po, sabi ni Luistro, darating ang sitwasyon na ebidensya lang ng prosecution ang mailalatag at hindi mailalatag yung ebidensya ng defense. Dahil sa kadahilanang hindi sila mag-a-appear. That would be yan daw po ay judgment na ng senator judges. Bukod pala sa ikaw ay, magaling magtalumpati, Jerbil Luistro, manghuhula ka rin pala. Paano mo nahulaan na hindi mag-a-appear si VP Sara diyaan sa Senate? Nakakatawa talaga 'tong mga kalaban ni VP Sara, eh. Pati po yung mga hakbangin ni VP Sara inuunahan na nila. Ang mangyayari raw sa Senate Impeachment Court, sila lang daw yung maglalatag ng ebidensya. Hindi raw po maglalatag ng ebidensya si VP Sara dahil hindi nila sisiputin ang impeachment court. Kailan po nagkaroon ng pronouncement? Kailan po sino man sino man po sa mga prosecutor team
ay sa mga defense team, sa mga abogado po ni VP Sara, mayroon po ba kayong narinig na hindi namin sisiputin ang, impeachment court? Talagang kaya sabi na sa inyo wala na sa hulog, eh. Sa sobrang pag-aalala nila wala na po sila sa hulog. Maliit pala utak namin, eh. Dapat may sarili ka ring vlog para makita namin kung papaano mag-vlogs yung malaking utak. Tignan niyo nga yung kung may vlog 'yan. Ang problema sa'yo, Luis True, manghuhula ka pala. Nahulaan mo na hindi atin si VP Sara. Hindi sila maglalatag ng kanilang ebidensya. Utot mo, paulit-ulit po. Yung defense team, magkita tayo sa Senado, magkita tayo sa Senate Impeachment Court. Yan ang gusto nilang palabasin, eh. Ang gusto nilang palabasin kaya nagkudita para walang impeachment. Ang gusto nilang palabasin si VP Sara hindi pa rin 'yan o yung defense team hindi pa rin po magpapakita 'yan sa impeachment court. Hindi 'yan po yung gusto nilang paniwalaan para panalo na sila, 'di po ba? Huwag ka ritong ano, bawal ang fake news dito. Puwedeng makipagtalo ka pero bawal dito ang fake news. Okey. Sa totoo lang po, etong si Luis Tro, kabadong-kabado na yung mga yan kasi siya yung chief prosecutor, eh. Eh, ang bagal magsalita niyang tao na yan. Kung ako si Marcoleta o yung mga judge, "Oh, tigilan mo na yung katutula. Magsalita ka na. Ano yung punto mo? What's your point?" Sanay na sanay siya na hindi atin. Yan po pinapalaganap ni Luis Tro, hindi na naman atin si VP Sara. Eto lang po, papaano kung umatin? Sinungaling ka? Oh, papaano kung umatin? Talo na kayo. Okey. Sa totoo po, sa totoo lang po, hindi na po namin, eh, alam na po namin na mananalo si VP Sara sa impeachment. Wala pong duda kasi narinig na po namin yung inyong mga testigo, eh. Narinig na namin si Madriaga. Sa tingin niyo ba 'pag krinos-examine si Madriaga, eh, hindi pa nga kino-cross-examine napatunayan na nagsisinungaling. Paano pa 'pag krinos-examine? Si Trillanes ba sa tingin niyo, ano 'yan, qualified na maging testigo? Baka nga hindi niyo iharap si Trillanes, eh. 'Pag hindi niyo iniharap si Trillanes, saan niyo kukunin yung mga dokumento? Alam niyo po, wala kayong naipakita na magnanakaw si VP Sara. Wala pa ngang kalaban dun, eh. Kumbaga malaya kayo lahat na ipakita na lahat ng ebidensya niyo. Hindi niyo po napakita na magnanakaw si VP Sara. Tinigilan niyo na nga yung kame Mary Grace Piatos, eh. Nag-backfire sa inyo yung Mary Grace Piatos. Kasi pinasalamatan ng mga tao si Mary Grace Piatos nung meron pong naganap na, ah, engkwentro, 'di ba? Maraming salamat Mary Grace Piatos dahil sa'yo meron na corned beef. Hmm, okey. Eto naman po si Carpio, iisa-isahin po natin 'tong mga tukmol na 'to. Senate President Cayetano, dalawa pang iba, maaaring kasuhan ng obstruction of justice. Ikaw naman 'no, Justice Carpio, naturingan kang justice ng Supreme Court, eh. Obstruction of justice, ano ba ginawa nila? Alam mo Carpio, kung iba'y nagsasalita hindi na namin papatulan, pero dati kang justice ng Supreme Court, eh, at mahilig ka rin magkaso, 'di ba? O 'di ikaw na magkaso. Kung yung China nga nakasuhan mo, eh. Oh, yan pa si Cayetano, kasuhan mo si Cayetano.
na magkaalaman kung sino yung nagsabing ano, yung obstruction of justice mo, kasuhan mo. Gringo Hunasan, kinwestiyon ang pagsuko sa mga Pilipino sa ICC. Uy, ano, marami palang lumipat dito sa grupo ni Hunasan mula kay Trillanes, ito po, isa na naman pong, kuwento mula kay Jesus Palsis. The Senate should move to request the Supreme Court Chief Justice to be the presiding officer of Sara's impeachment. Dapat daw ang mag-preside daw po kay Sara Duterte impeachment ay, Supreme Court Chief Justice. No law prohibits it, and in fact, it will enhance the perception that the trial will be fair, objective, and less politicized. Wala daw pong batas na magpo-prohibit na yung Supreme Court po yung mamuno. Alam mo, Jesus Palsis, kung hindi ko alam na attorney ka, napakasimple lang po. Nakalagay po sa konstitusyon, ang magpe-preside po maliban kung ang ini-impeach, eto po malinaw, 'pag ini-impeach po ay pangulo, Supreme Court Justice ang magpe-preside. Pero 'pag iba po maliban po sa pangulo, ibig sabihin lahat ng impeachable official, Senate President po ang magpe-preside. Sa Constitution po 'yan. Anong batas-batas pinagsasabi mo? Saligang batas na 'to. Kaya talagang na hindi lang sila nanloloko, nanlilito, hindi lang sila nanlilito, tahasang panloloko 'yan. Senate President po ang nakalagay na magpe-preside. Dito na tayo kay De Lima. Oh, De Lima kay VP Sara, kung walang kasalanan, wala dapat iniiwasan. Pagkakataon na raw ni VP Sara na dumalo sa kanyang impeachment trial sa Senado para ipaliwanag ang kanyang sarili. Alam niyo, hindi ko maintindihan kung saan kayo kumukuha ng mga bait, eh. Meron pa ba kayong ano, meron pa bang natitira sa mga utak niyo? Sino po may sabi? Kailan po sinabi ba ni VP Sara na hindi siya dadalo? Pinopropaganda niyo na, eh. May propaganda lang kayo, makapagpropaganda lang kayo. Sinasabi niyo hindi dadalo si VP Sara sa kanyang impeachment trial? Trial na 'to, eh. Di napatunayan natin ngayon na puwedeng hindi dumalo dun sa inyo si VP Sara. Dito kahit hindi dumalo si VP Sara, dadalo yung kanyang defense team. Hindi naman po automatic na dapat dumalo, si Erap nga hindi dumalo. Defense team na in-ignore kayo dahil kalokohan lang naman yung pinaggagawa ninyo, eh. Sa totoo lang po, nagpopropaganda lang kayo para sirain si VP Sara. Alam po ninyo kayong mga congressman, alam naman ninyo na hindi na si VP Sara ay hindi po mako-convict. Bakit? Wala kayong ebidensya. Panay kayo pahiwatig. Puwede bang sasampan niyo? Halimbawa yung death threat sa pangulo. Ang linaw, lahat kami narinig namin, eh. 'Pag ako ginurgur, may inutusan na ako. Eh, hindi naman siya ginurgur, eh. Kayo lang naman nagsasabi na death threat yun, eh. Siya nga ang may death threat kaya niya sinabi yun. Okey. Uy, thank you very much po kay, yan na rin pala yung kanina 'no, si Tess. Thank you very much, Tess. Eto na naman, kung walang kasalanan wala dapat iniiwasan. Sino po ba may sabing iniiwasan ni VP Sara yung impeachment? Impeachment niyan iiwasan niya?
Hindi naman kayo iniiwasan, eh. Gusto niya nga bloodbath na pinatagal niyo pa, eh. Kung noon niyo pa pinasa 'yan, tignan niyo yung ginawa niyo. Kung noon niyo pa pinasa 'yan, 'di sana si Tito Soto pa yung presidente ng Senado. Dahil propaganda muna inatupag ninyo, nagpropaganda muna kayo sa mga tao, inabutan na kayo ng kudeta ni Cayetano. Oh, kayo may kasalanan niyan kung bakit, eh. Oh, eto pa isa, kaya 'wag mong sabihin na iniiwasan kayo, hindi kayo iniiwasan, nag-inarte lang kayo. Meron pa kayong nalalamang trial. Meron pa kayong nalalaman pala na hearing. Kaya naman kayo nag-hearing kasi wala kayong ebidensya. Dun lang kayo nakakuha ng ebidensya, eh. Palpak pa, yung AMLAC na yan, naku makakasuhan ka AMLAC, maniwala kayo. Okey, dito naman tayo kay Chua. Representative Chua ayaw makakita ng bias na senator judge sa impeachment trial. Oh, anong gagawin mo 'pag nakakita ka ng bias na, senator judge? Kukurutin mo. Ako, hindi ako ano, eh, hindi ako yung mga magkukunwari. Lahat ng tao may biases, pati yung mga judges may bias yan. Huwag niyo akong pinagbubulan na walang judge na yung mga senador. Si Tito Soto ba walang bias yan? Anti-Duterte yan. Lacson, anti-Duterte. Hontiveros, anti-Duterte. Kiko Pangilinan, anti-Duterte. Oh, yung si yung dalawang bagong baliktad, anti-Duterte. Si Ejercito at saka 'to si Zubiri, anti-Duterte sila. May mga bias 'yan. Huwag niyong pinagbubulay yung mga tao, kayo bang mga prosecutor hindi rin ba kayo bias? Bias tayo lahat. Ako lang nagsasabi lang ako ng totoo. Siyempre iba sasabihin nila, "Hindi hindi kami bias." Utot niyo lahat, may bias kayo. Kaya kung biases lang ang pag-uusapan, Chua, talo na kayo. Hindi nga makabuo ng 13 si Tito Soto, eh. Papaano pa siya makakabuo ng 16? Oh, 'di ba? Kaya 'wag mo ipagpilitan yung mga bias-bias at talo kayo diyan. Magpakita kayo para kahit may bias yung mga senador, 'pag nakita nila ebidensya, iko-convict nila si VP Sara. Eh, wala naman kayong ebidensya, eh. Si Madriaga ebidensya niyo, si Trillanes ebidensya niyo. Eto maganda, Luistro lalamunin ng buhay sa Senado, correct. Lalamunin ng buhay 'yan, hindi katulad yan ni Joker Arroyo. Alam niyo si Joker Arroyo, putya hindi rin umubra yung mga senator judges, eh. Eto, tatalumpatain mo magtatalumpati ka lagi, patatahimikan ka na ng mga senator judge, manahimik ka na nga, tulak ka ng tulak diyan. What's your point? Okay, eto pa po, si, Imee Marcos naman. Ewan ko ba ba't ang susungit nung mga bata, mga anak ko, lagi ko sinasabi, "Manalo matalo gentleman, 'wag kang magsusungit." Hay naku, sore loser, pambihira. O yan po yung mga nagsusungit po sa Senado ngayon. Ang tawag sa inyo ni Imee Marcos, sore loser. At eto na po ang numero unong sawsawero, isang laos na artista, nagngangalang Agot Isidro. Tinignan ko pa nakalimutan ko yung pangalan. Alan Cayetano, can you please stop uttering Bible verses kasi sure ako hindi natutuwa si God sa'yo. Ang tindi mo, Agot. Gano'n ba kayo ni Papa God? Ang tindi mo, ah. Hindi raw po
natutuwa si Papa God kay, Alan Peter Cayetano 'pag ng Bible verse. Paano mo nalaman na naginip ka? Gumanda ka sa panaginip? Talaga? Eto maganda 'to si ano, yung pamangkin ni Miriam, si Defensor. Challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan. Oh, one of the challenges daw nila, ah, one of the challenges nila Defensor bilang, prosecutor, yung fake news na binabarena ng mga trolls sa taong bayan. Takang-taka naman ako sa'yo, Lawrence, Defensor. Bakit concern ka sa fake news na pinapakalat? Eto, real talk po tayo mga kapatid. Ang binibintangan nila na fake news yung mga maka-Duterte, 'di ba? Wala naman kayong kasi kami 'pag nagsabi kami tinututulan namin punto per punto yung sinabi niyo, tapos tinatapatan namin bakit mali. Eh, kayo pangkalahatan, eh. Fake news, 'yan ang concern nila. Bakit? Minamaliit mo ba yung mga senator judges na sa tingin mo naapektuhan sila ng fake news? Kasi pangmamaliit 'yan sa mga hurado, eh. O kung may palagay na natin tama ka na may laganap yung nagpe-fake news. Bakit mo pinoproblema 'yan samantalang ang kinukumbinsi niyo hindi naman taong bayan. Ang kinukumbinsi ninyo senator judges. 'Di sabihin niyo yung mga hindi fake news at 'pag nagsabi ng fake news yung kalaban ninyo, yung, depensa, eh, di ipaliwanag niyo na yan ay fake news sa mga judges. Alam mo kung bakit mo pinoproblema yung taong bayan? Alam niyo na kasi na wala kayong kapag-apag-asa sa mga judges, sumuko na kayo, eh. Ginagamit niyo lang 'tong impeachment para masiraan si VP Sara. Yan ang katotohanan. Kaya ang concern ninyo, yung taong bayan dahil binabarena daw ng mga trolls yung fake news sa kanila. Nakuha niyo po yung punto ko? Kung ang concern po ninyo may matatag kayong ebidensya, eh, sa mga sinasabi ng mga 'to talunan na kaagad sila, eh. Napakababa ng ano nila, ng spirit ng mga prosecution. Biruin mo sabihin ang concern nila fake news. Bakit? 'Pag ba nag-fake news, palagay na natin tama kayo, 'pag ba may nag-fake news, apektado kayo? Hindi ba sabi niyo paulit-ulit matatag ang ebidensya niyo? Hindi naman taong bayan ang magpapasya, eh. Puwera na lang kung hindi niyo talaga balak na mangumbinsi ng mga senador. Ang gusto niyo lang talaga mangampanya laban kay VP Sara at ito gamitin 'to para masiraan si VP Sara. Bumibigay na ba kayo? Yan ba'y pag-amin na hindi niyo kayang tibagin si VP Sara? Ako sa tingin ko yan yun, eh. Hindi nila kayang tibagin si VP Sara kaya sila nasasabi nila sa mga press conference nila na ang greatest concern nila ay fake news. Eh, hindi niyo naman bibigyan ng fake news yung mga ano, kung matatag ang ebidensya niyo, wala dapat kayong takot. Pati fake news natatakot kayo. Anong koneksyon ng fake news sa impeachment? Labas yung fake news sa impeachment. Kayo nga yung magsasabi ng mga ebidensya niyo. Kaya ako nakikita ko, lahat po ng ginawa nila para lang po panira para sa 2028 kay VP Sara. Hindi po papasa yan.
Yang mga sinasabi nilang fake news concern sila. Bakit kayo concern sa fake news? Dapat ang concern niyo lang yung ebidensya niyo, kung magandang ebidensya niyo, pasok niyo na pasok si VP Sara sa bitag niyo. Eh, hindi. Yung purpose ninyong paninira hindi umuubra. Mahal ng mamamayang Pilipino ang mga Duterte. Yung media na ginagamit ninyo para sa propaganda ninyo, hindi na tumatalab, wala na naniniwala sa media. Hindi po fake news ang pumatay sa media. Paanong papatayin ng fake news ang media? Sila mismo ang pumatay, yung kitang-kita na ngayon kung papaano nagtatrabaho yung media. Huwag niyo pong sabihin, mga kapatid, yung media na yan, hindi po nagbabago yan. Sabi kasi, buti pa yung media noon. Sila pa rin yung media noon. Sila Arnold Clavio pa rin yan eh. Sila Jessica Soho pa rin yan eh. Sila Mel Chanco pa rin yan. Sila Karen Davila pa rin, Corina Sanchez pa rin. Ang nabago lang po, nagkaroon na po ng mga vlogger na nagsasabi ng totoo. Wag po kayong hindi ko po sinasabi na lahat ng vlogger ay nagsasabi ng totoo. Marami rin pong vlogger yung di nagsasabi ng totoo. Mas marami po dun sa kabilang panel, kabilang bakod. Ang point ko lang po dito, na-e-expose ngayon lang yung media. Ngayon natin sila na-expose. Dati na nilang ginagawa yan, sanay na sila diyan, na may kinikilingan at may pinapanigan. Ngayon lang sila na-expose dahil iba yung sinasabi nila sa tunay na pangyayari. Sinasabi nila tinatakbuhan ni Bato yung batas, tinatakbuhan niya yung warrant of arrest. Ano ang katotohanan? Ang sinasabi ng mga vlogger, walang warrant of arrest sa Pilipinas, si Bato. Dahil dahil ang katotohanan po, wala pong kaso si Bato sa Pilipinas.